O ito, ayan, kasama po natin. Ay, nako, na-miss ko tong si Kap ninyo na to. Kamusta, Kap? Ayos lang, buhay pa rin. Nanlalalaki rito. Ba't anong ginagawa mo rito? Naghahanap ka rin ng lalaki? Hinahanap kita, Kap. Hinahanap kita. Ikaw yung lalaki hinahanap ko. Pero anyway, hindi, ito lang masabi ko. Anong naging reaction mo dun sa mga kaganapan? Isang linggo na mula nung dinala sa ICC si PRRD. Ano ang initial na reaction mo sa mga pangyayari? Hindi, sa akin wala. Kasi sabi nga naman niya, kailan ba darating, kailan ba lalabas ang warrant of arrest? Ang ine-expect ko sa kanya, willing siya harapin yun at handa siyang humarap. Ngayon, patunayan niya na lang na harapin niya para yung mga nag-aakusa sa kanya, mapatunayan na mali yun. Kung talagang nagkamali mga yon or kung siya may nagkamali, harapin niya. Mukhang bibigyan naman siya ng patas na trial doon sa ICC. Talagang matagal lang, mukhang aabutin ng taon doon. Kanina, nakasama natin yung mga pamilya ng mga biktima ng ng tokhang. Anong naramdaman mo doon sa Doon sa nakausap natin sila kanina? Siyempre, awa. Awa. Kaya awa, tama naman yung tanong ng isang vlogger, mahirap ka ba? Mahirap ka ba? Mahirap ka ba? Bakit puro mahihirap nga ang napatay? Walang mayayaman na napatay sa drug war. Talagang pinurshoot yung mga mahihirap na biktima. Tingin mo, anong mangyayari dito? Kasi mukhang mga nasa kampo ng DDS ay hindi titigil at talagang manggugulo at talagang lahat ng pag-iingay at anong tingin mo ending na mangyayari dito? Yung ingay naman ng DDS, normal yan. Siyempre, Duterte supporter sila, normal yan. Pero, ang tanong, hanggang kailan sila mag-iingay? Ika nga, magsasawa pa rin yan. Magkasawa pa rin yan pag nagtagal. Kasi, siyempre, bagong kaganapan lang yan. Kaya normal lang yung issue. Parang yung nangyari dati kay Erap, ilang buwan nag-ingay. O bandang huli, sawa na rin nung natapos ng issue. Ganon din yung mangyayari. Basta't ang gobyerno, gawin lang nila ang dapat gawin at yung para sa kamamamayan, yung hindi nila pabayaan, yun ang importanteng gawin ng gobyerno. Tama. Last question, anong tingin mo sa pag-handle ng BBM administration dito sa pag-aresto na to kay PRRD? Ayos naman. Pagpapatunay lang yun na kahit dati kang Pangulo, kahit sino ka pang tao, no above to the law. Ika nga. Oo. Pagpapakita lang yun na maganda at maayos ang trato ginawa kay Digong. May nagsalita man ng negative, normal yan. Normal yan. Thank you very much, Kap Ninyo. So yun guys, narinig nyo, ito kasama ko si Kap Ninyo. Pakita ko yung ilang clips mamaya doon sa mga nakausap namin, na mga pamilya na biktima ng tokhang. So thank you very much. Bye-bye. Ang masasabi ko, totoo po sa amin. Kasi talagang pinatay nila. Siguro mga tao na hindi nyo alam kung paano ginawa sa pamilya namin. Kung sa inyo ginawa to, siguro, may iisip nyo rin yung ginagawa namin. At kayo rin ay tatayo para sa amin. At maniniwala, lahat po ng kapitbahay namin, kahit po tanongin nila, puntahan ninyo po. Masasabi po sa inyo kung ano ang ginawa sa pamilya namin. Para pong baboy na hinahagit, sinakay sa sidecar para dalhin sa ospital. Makita ninyo, walang munang buhay ang pamilya ko. At ang mga apo ko na trauma. At ako wala na akong kasama sa buhay. Siya lang ang kasama ko sa buhay. 60 anyos ang asawa ko. Pinatay pa nila, pinasurrender pa nila, tapos papatayin din pala nila. Hindi na po yun, hindi po nagbebenta kahit ano nila. Wala pong ganun sa aming lugar. Pati po mga anak ko, lagi nilang pinupuntahan ng araw na yun. Namatay na po ang asawa ko, pinapaligiran pa rin po nila ng mga pulis ang pamilya ko. At ang mga anak ko, nagtatago po sila kung saan sila pupunta. Pero ako po hindi ako maalis sa bahay namin. Kasi gusto ko pa malaman kung talagang papatayin ako. Kasi nakahanda rin po ako eh. Kasi nung nangyari po yun, ayaw nila akong ipapasukin sa bahay namin.
Kasi nakabulagta na po yung pamilya ko. At sasabihin niya, lumaban ang asawa ko. Hindi na po kayang lumaban ang asawa ko. At sasabihin, merong pa rin, hindi nga po marunong umawak ng kahit kutsilyo. Ang alam lang po niya, maglaba. Naglalabo po ng araw na yun ang asawa ko. At ang asawa niya naman po galing sa trabaho. Paano po sasabihin? Sana po kayong mga nanonood at hindi niyo po nararamdaman yung nararamdaman namin. Sana po wag mangyari sa buhay ninyo ang nangyari sa amin. Ganun na lang po, sana wag po kayong manghusga ng kami ng loloko. Hindi po kami nagloloko, hindi po kami bayaran. Totoong buhay po yan. Totoo po sa amin.